Hi everyone, I am Dorenarin P. Valios, and today I'll talk about what is AI in education. So, learning objectives. By the end of the lesson, students will be able to define artificial intelligence, discuss how AI works in education and types of AI in education, explain how AI enhances traditional teaching, discuss advantages and disadvantages of AI in education, and lastly, what are the components of legal and ethical perspective of AI? Artificial intelligence, or AI, is the branch of computer science that focuses on creating machines or software that can perform tasks that normally require human intelligence. These tasks include learning, reasoning, problem solving, understanding language, and recognizing patterns. Meaning, ang artificial intelligence or AI kay part siya sa computer science. Kay tungod, ang AI gayus siya computer programs and data para to make machines think, learn, and make decisions like human. And also, ang AI allows computers na magbuhat og unsay gusto buhaton na usually need og human intelligence. So these tasks include learning from information, solving problems, understanding language, and recognizing patterns. So how AI works in education? AI helps teachers and students by analyzing data and making intelligent decisions. Next, enhances learning by making it personalized, adaptive, and data-driven. So, using AI, gina-analyze niya ang data by collecting students' information and finding patterns like results sa quiz, exams, or behavior sa students, and gamit ana nga pattern ma-identify sa AI kung kinsa na student ang need og help or unsa na lesson ang lisod sabton. So, makahelp siya sa teachers na mag-adjust sa iyang teaching methods, and then kana na information nga nagather sa AI is makahelp to make better decisions. So, meaning na ang system is maka-adjust siya sa lessons and activities based sa level of understanding sa student. So, through this process, ang AI is very helpful jud siya na mas effective ang learning sa students and more organized, especially sa katong students na need pa jud og guidance. So, types of AI in education. First, adaptive learning platforms means adjust lessons to student performance. So, adaptive learning platforms is ang lessons is ma-adjust siya based sa performance sa students. Like for example, ang Khan Academy is isa siya ka example sa adaptive learning platforms nagahatag og practice questions sa mga students based sa ilang performance. Next, intelligent tutoring systems means personalized guidance for students. Isa siya ka computer programs na can act like a virtual teacher or tutor, makahelp sad siya sa mga students na mas dali sila makasabot sa lessons and maka-learn sila based sa ilang gusto ma-learn. Automated grading systems means instant feedback for teachers and students. Isa po siya ka AI tools na maka-check sa scores sa ilang quizzes, tests, and assignment sa mga students and makahatag sad og feedback if asa need i-improve sa students ang ilang learnings. And also, dako po siya help sa mga teachers na ma-save ang ilang time because ang AI kay ma-monitor niya ang grades sa mga students. Next, AI chatbots and virtual assistants. 24/7 student supports. Like for example, kanang apps na ChatGPT and Dola is isa po siya ka example sa AI chatbots and virtual assistants. Kay tungod ang mga student is maka-chat sila anytime or maka-use sila if unsa ang ilang gusto ipangutana.
And lastly, example of AI in education are Khan Academy and Duolingo. So how AI enhances traditional teaching? First, instant feedback. Kay di ba ang traditional teaching if naatay ang siran is maghulat pa jud ta sa teachers kung kanus-an nila mahuman og check atong giansiran bago ta makakita sa atong score. And unlike karon, with the use of AI is makakita tayo ta sa atong score and asa ta nagkamali like mag-answer ta sa through Google form, di ba? After nato mahuman is makita dayon nato atong score and makita sad nato kung asa ta dapit nagkamali. Next, personalized support. Meaning, AI can give lessons and activities based sa levels of learning sa students. Next, enhances not replaces. So what does it mean na ang AI is ga-support na jud siya sa teachers by giving extra help, analyzing data, and providing resources. But ang teacher Japon ang main guide or masunod. Next, 24/7 assistance. Meaning, ang AI tools is makahelp siya sa students anytime, bisan pa man kanang outside sa klase. Advantages of AI in education. First, personalized learning. AI adjusts lessons based on each student's pace or learning, and also makahelp such as a student to understand better. Next, saves teacher time. Because AI is kanang ma-automatic na ma-record ang quizzes, tests, and assignment. And matrack sad sa AI ang kanang progress sa students kung nag-improve na ba ang kanang learning sa students. And lastly, 24/7 support. Meaning, AI tutors available anytime. So, ang mga student is maka-use gyapon sila even kanang wala sila sa klase. Disadvantages of AI in education. First, privacy risk. Kaya di ba ang AI system is kaya niya i-collect ang information sa students like grades, learning habits, and personal data. If kini ng mga information is wala siya na-handle og tarong or ma-hack siya sa mga hackers, it could be ma-expose or ma-misuse ang information sa students. Next, over-dependence. So, disadvantage jud sa mga students na dili na nila magamit ang ilang ability to think critically and mag-solve of problems on their own. And lastly, less human interaction. While ang AI is ga-provide siya support and also too much use of AI is males jud or kanang ma-reduce ang face-to-face communication between students and teachers. Hello, I'm Angeline Taganaet. I am the second reporter who will assign to discuss the topic of legal and perspective of AI. So, the legal side of AI is muna siya ang dapat nga aware ta sa tunggang galingon nga pwede man ni gamiton or dili, and dapat responsible ta kung mugamit ta og AI. So kana siya. So ang ethical side naman is hunahunahon sa nato before ta maggamit og AI kung tama ba ni or mali ba ni or responsible ba ta, ana siya. So ang ethical issues is mao ni siya ang mga problema when using AI nga gasalig ra ta og gamit ani even sa ato ang estudyante ta, and then wala na kayo nato gamit ato ang sariling knowledge is because nagsalig ta sa AI. So kana siya. So why nga mahitabo ni nga mga issues, no? It's because para tungod ra pud sa ato and then mas better gyud nga i-practice nato ato ang sariling hunahuna instead nga magsaligdaan ng AI para ma-practice na to ato ang knowledge and para
para mo improve po dato ang critical thinking nga na siya. So privacy is the data the system that can collect data or analyze our personal information which could be misused or shared without person's consent. Ano siya. So kani siya kailangan na to is i-keep na to og tarong ato ang mga your information or personal information or ang ato ang privacy para safe ta every time so kanina siya. So misuse can use for bad things, making fake videos, hacking for or spreading lies about you. So anytime pwede ni mahitabo sa atua if mag-misbehave ka sa ubang tao or sa social media and even sa mga tao nga atong mga kaila, and pwede ni siya mahitabo sa ato. And then tungod kay naa sila kasuko sa ato, buhaton nila sa ato, buhatan tag ka ng fake videos, mali nga storya, buhatan tag storya ba ano siya. So so we need to protect our privacy kay lahi na gid kaayo ang AI karon kay pwede na siya maka-create og kanang mali bitaw about sa ato and pwede po siya mag-spread og kanang videos nga mali, and lahi na ba yung AI karon kay daghan na kaayo mga kanang daghan na kaayo og kanang mali nga kanang pangbuhaton niya siya. So laws and regulations. So mao ni siya ang laws or official rules nga dapat sundon sa tanan para ma-avoid ang mga misunderstanding and para magkasinabot ang tanan, para hapsay ang dagan sa inyong bang company or sa inyong eskwelahan or sa inyong workplace nga na siya. So next is GPDR. Mao ni siya ang law sa Europe nga ginakip nila og tarong ang personal information sa usa ka tawo. So next is Data Privacy Act of 2011. So mao ni siya ang law sa Pilipinas nga protektahan ang personal information sa ato ang matasa-tagsa, and especially sa ato ang students and sa school. So responsible AI use, it means using AI honestly, safety, and ginagamit gid siya og tama or naay purpose imuhang pagbuhat. Ani responsible ta, dapat responsible ta. Yani siya ba dapat honest kita, and then dili na to gamiton ng AI para mag-cheat or para mangdaot og tao. Yani siya. So students, sa students naman is understandable naman kayo siya, no, which is para ni sa ato ang mga students nga kanang ang AI is dapat gamiton lang siya if kanang needed na gyud, or gamiton siya in a good way, and dili na to gamiton ng AI nga kanang sa tanan nato mga answers ba na siya natong paansiron. So wrong gyud kaayo na, no? It's because dili ta makakato sa atong sarili nga kuan ay in the end of the day makarealize ka ay pwede raman di ay nga ako rin magbuhat magkanang mag answer ani in my own idea para ma-practice ako ang knowledge nga nabito ako ang ma-practice ako ang hunahuna ni ana ba. So for teachers naman is ang AI is ginagamit lang nila if needed, or kanang ginagamit in a good way, or ginagamit nilang AI para makatabang silang pagtudlo sa students and pag-guide sa students and also
and teach students and be responsible with your action, your responsible when you use AI niyan. So maulan to ako ang part, and then thank you and goodbye.